Higit na masaya at nakakaingganyang pag-aralan ang science, lalo na kung aktual mo na ginagawa ang mga experiment. Ang problema, ilan sa mga paaralan ang kulang sa gamit sa kanilang mga laboratorio. Ang iba naman, wala ring mga laboratorio. High-tech na ito mga microscope ngayon, yung iba powered na rin ng electricity. Pero alam nyo ba, may nakilala kami na naka-invento ng pambihirang microscope. Ito ay swak sa mga Gen Z. Dahil gamit lang daw ang inyong mga cellphone, mas magta-transform ito at maggamit na bilang microscope. Kasama si Diego, ating silipin ko ano nga ba itong next level invention na ito. It's always fun and exciting to study science, lalo na when we get to do experiments sa mga laboratory. Speaking of laboratories, what's a laboratory without a microscope? Diba? It's helpful, lalo na sa mga students na med-related ang courses, o di kaya ay sa mga estudyanteng mahilig sa science at nag-e-enjoy ang mga activities sa lab. Ang problema nga lang, hindi lahat ng paaralan ay may kumpletong gamit sa mga lab. Pricey rin kasi ang mga ito. Pero, itong amazing invention ng isang Pinoy, maliit man daw sa paningin, pero malaki ang matutulong sa pag-aaral ng science. What is up? This is Diego with a J. Back with another adventure packed with stories of science, technology, and innovation. Today, we're back here at the HQ or headquarters of the DOST or Department of Science and Technology, where the ideas and the minds of our DOST experts come alive. Today, meron tayong panibagong project na i-unravel, matututunan at makikita. So pupuntahan natin yung DOST expert natin para matutunan kung ano nga ba yung project na to. Tara! Alright, so ngayon makakasama na natin ang DOST expert natin from DOST TAPI na si Sir Roberto Versosa. So narinig po namin na meron daw kayong project kayo na ginagawa na makakatulong daw sa mga nasa medical field or yung mga gumagamit mismo ng mga microscopes. Ano po ba yung project na to, sir? Ang programa dito, ang tawag namin ay Invention-Based Enterprise Development Program. Ano po yung under doon sa program na to? Itong program na to, which is actually previous program of DOST TAPI, so ay nagbibigay technical and financial assistance para makapag-pilot test ang isang invention para malaman yung acceptability nito sa merkado. Dito namin binibigyan ng financial assistance kung ilang number of units na kailangan ng inventor para sa kanyang invention para ma-pilot test, yun ang binibigay namin. Ano po bang pangalan ng bago yung project na to? Invention-Based Enterprise Development Program. Naka-embedded itong hybrid program dito sa bagong program namin, which we call GALING program. GALING stands for Grants and Assistance to Leverage Innovations for National Growth. Maganda kung mabibigyan na example yan ay si Jeremy. Natulungan namin siya sa kanyang pre-commercialization program para makilala yung kanyang invention. So sa ngayon, ang alam ko ay nag-start na siya ng commercialization. May mga interested na ano na siya, no, mga clients. Alright, ngayon kasama na natin ang mismong nag-imbento ng microscope. Isa siyang engineer. Makakasama natin ngayon si Engineer Jeremy De Leon. Saan sir nagsimula yung curiosity niyo or interest? Nung bata pa lang ako, very curious na ako eh. Very parang inclined ako sa science. And dati nga sabi ko, gusto maging scientist. Gusto maging inventor, parang gano'n. So ngayon sir, paano nagsimula yung paggawa niyo nung microscope? Very interesting kasi nag-start siya sa TikTok competition ng DOST. Tapos, ang goal lang nun is makapag-provide ng DIY ng mga innovation sa bahay na pwedeng gayahin or copy ng mga nanonood sa TikTok. Tapos, meron tayong ginawa yung laser pointer na microscope. I-disassemble mo lang yung laser pointer, merong lens doon, ilalagay mo sa clip, tapos ilalagay mo sa phone, tapos yun na, meron ka ng microscope. Yun yung naging champion nung
and innovation competition. Yung buong cash prize, 25,000 pesos. Bumuo tayo ng isang prototype. Isa lang yung nagawa natin. Tapos, kinost natin sa TikTok. Sabi natin, kailangan ko ng support nyo, i-share nyo, i-like nyo, tapos mag-comment kayo kung paano natin siya magagawa. Ang dami na nag-comment. Ang sabi nila, bakit hindi ka mag-apply sa DOST? Or ipakita mo sa DepEd, ipakita mo sa mga school para makapondo. Eh, yun yung ginawa natin. Sinunod natin yung mga suggestions nila, tapos nag-apply ngayon tayo sa DOST TAPI. Nagulat ako kasi parang meron pa ng ganito kaya isa na pwedeng support sa mga inventors sa katulad ko. Tapos una, yung IP protection, yun na i-handle nila yan, i-assist ka nila free of cost, free of charge. Tapos pangalawa, yung pilot testing sa market validation. Kasama din yan, sir. Kung gusto mo makita yung idea mo, yung prototype mo, initially matry ng market, sila magpupunto. Saka sir, syempre kung may in-invent kayo, ang gusto natin, magamit siya ng mas maraming tao. Yes, buzzer. And syempre, kagaya na sabi nyo, may expenses din yun para magawa natin na mga pag-produce at magamit din siya. And sir, kanina pa natin pinag-uusapan tong microscope. Curious na ako kasi sir, gusto ko makita paano ba siya ginagamit. Ano yung itsura niya? Sir, meron ba kayong sample dyan? Meron ko dala sample dito. Alright, sir, tara. Alright. Sir, pwede ba makita natin yung ano natin? So, ito, Samples natin? microscope. Ito yung pinaka-first version natin. Jerry made. This is so cool. Parang siyang keychain. Meron siyang mga kasamang mga slides. Meron siyang onion na epidermis. So, paano siya ginagamit, sir? Unang gagawin, punta sa camera, then front camera. Okay. Then, i-flat lang natin yung phone. Okay. And then, itong microscope, ilalagay lang natin siya on top. Ipapatong lang Sa front cam. camera. Yep. Okay. Tapos, Tapos? kuha ka ng slide, place it on top. Ang galing. Pero sir, anong mga limitations? Yung sa prototype na yan, hindi ka masyado makakapag-focus kasi fixed yung focusing niya. Pero in terms of magnification and in terms of focusing, nag-improve na natin siya. Meron tayong bagong prototype ng microscope ngayon. Ito yung second version ng microscope. From this, na parang keychain with the 2 slides, meron na silang kit. So pag open natin, merong instruction card. Meron tayong mga accessories such as itong pipette and mga tube para dito ilalagay yung mga sample. And then cotton swab para sa Swabs, chip cell. okay. And then meron tayong tweezers. So pag open natin, meron tayong mga specimen and blank slide. Yung microscope nakalagay siya sa blank slide Okay. para secure. Meron siyang sample dito na dinala na ant. Okay, so langgam. So totoong langgam to, sir, tama? Totoong langgam to. Okay. Wow! There we go. Ang galing! Kita yung ulo, yung antena, yung paa, kita yung buong structure. Tsaka sobrang detailed niya para talaga siyang naka low power objective na microscope. Pero sir, sa inyong tingin, sino pa yung mga matutulungan pa natin sa inyong invention? Ang pinakamatutulungan talaga natin are students. Kunyari, kung gusto mo lang ito bigyan ng sample, Curious ka lang, sir, di ba? Oo, curious ka lang. Bibili ka ba ng 10,000 na microscope? Parang hindi naman, di ba? So, para to sa mga students na mga first year, mga ganyan. So hopefully nga sir, no, ma-absorb to ng ating academe, ng mga schools. And speaking of academe and schools, meron ako sir isang university na alam na baka pwede nating matulungan. Okay lang ba sir na samahan niyo ako? Sige, sige. Now that we know how this microscope works, it's time to put it to the test. Bibisitahin natin ang oldest university sa Pilipinas para ma-meet at makilala ang mga estudyante na maaaring matulungan ng invention na ito. Okay, so guys, nandito tayo ngayon sa UST para puntahan natin yung ating wisher para makita natin kung paano nga ba matutulungan ng invention ni Sir Jeremy, yung student or yung wisher natin. And kasama natin si Sir Jeremy para siya mismo yung magbigay, magturo, paano nga ba gamitin to. So, Sir Jeremy, tara, let's go.
Sir Jeremy, meet Sam. Hi, Sam. Hi, Sam. Sir Jeremy. Alright, Sam. So, Sam, si Sir Jeremy naka-invent ng microscope. So basically, technically speaking, this is a miniature version nitong microscope na nasa harap mo. Ang tawag ko dito ay laboratory kit. Kung binuksan mo yung laboratory kit, para ka ng merong laboratory dito sa isang tin can. So pagbukas mo, marami siyang mga It has an instruction, accessories para makakuha ng sample. Tapos meron ka ring swab, cleaning cloth para sa yung sa device. And especially, itong microscope. So yung microscope natin, shrink natin siya para maging ganito lang kaliit. Ito na siya. ito na yung microscope. So look at the sheer size, yung difference nila ng size, no? So, sir, okay lang ba na i-demo natin? Sir, paano natin siya gagawin? Okay. Yung microscope, gumagana siya sa tablet or smartphone o pwede rin sa laptop if glass yung screen niya. So ang gagawin lang natin is get the microscope, tapos tanggalin mo lang siya dito sa glass slide, and then naka-open yung front camera natin, ipapatong lang natin siya sa taas. Hanapin lang natin yung spotlight and then place it on top. Yan na yung buong setup natin. So itatry natin ngayon is ant o langgam. Sam, pwede bang ikaw yung maglagay? Go. Ang gagawin mo lang, i-place mo lang yung mismong sample sa taas ng lens. Ayan. Sige, play lang yun on top. Yeah. Very There we good. go. Press down. Ayan eh. You can see the morphology po talaga under it. Mas pag-focus, i-press down mo lang siya kasi yun yung mag-move dun sa lens natin pababa. It does work like a microscope po. Yeah. Tapos pwede kang mag-take ng pictures, video, and even nakakast sa projector or sa TV. Yeah, especially in our program po, it's really important na dinodocument lahat ng nakikita namin under the microscope. And ito nga po, direct na siya sa cellphone. So, mas madali po siyang gamitin. And actually experiencing, no, na meron na tayong microscope na ganito ang kaliit from that. Did you know that this was funded by DOST or the Department of Science and Technology para mabuo tong microscope na to or macroscope na to? Revolutionary talaga siya since sa amin po kasi sanay po talaga kami dun sa malalaking version ng microscope and it's really bulky and you can only use it sa laboratories. Hindi naman po namin pwedeng dalhin sa bahay. Napaka-handy po ng microscope kasi anytime pwede kaming tumingin ng sample using our cell phones. Nasa magkano, sir, yung market price natin ngayon for this macroscope? Yung laboratory kit natin costs around 500 pesos. With just 500 pesos, you have your own kit. You can use it anywhere, go anywhere, pwede mo siyang gamitin anytime. So, Sir Jeremy, thank you so much for joining us. Maraming salamat po. Hopefully, you can still create or invent more improvements or other inventions, hindi lang po itong microscope. Okay. At dahil nasa school na rin naman ako, sinamantala ko na ang pagkakataon para mas marami pang students ang ma-inform about the microscope. Tara, samahan niyo ako maglibot. Ngayon naman may makakasama tayong mga students ng UST. So kung kanina, naituro ni Sir Jeremy kay Sam kung paano gamitin yung kanyang microscope. Ngayon naman ituturo na natin sa iba pang mga students ng UST. So guys, this is what we call the microscope. So ito, this is a miniature microscope. So ang kailangan mo lang is a smartphone, a laptop, or a tablet na may front camera. So kasama itong kit, again, we have slides. And we have here pipettes and mga tube. We have swab. Okay, meron tayong clear na glass light. Meron din tayong tweezers. So ganito na siya gamitin. You have your smartphone, open nyo lang yung front cam. So dapat yung light dun sa front cam, tapos yung specimen, itatapat nyo lang siya dito. Hindi pagkakailang hindi yan lang gam. Maganda yung resolution. Di ba? Yeah. I think it's very timely. Kumain kayo na lalo na ng pandemic, tapos walang classes, siyempre hindi naman lahat kaka-afford ng microscope or even dalhin sa bahay, diba? And ayun nga, nire-earn na siya sa forum so you can document. Yeah, actually, pwede na video during ng mismo ano. So, sir, ikaw, what do you think yung naging challenges ko during the online class? Siguro may very big challenge was yung curiosity ko. I'm a very hands-on learner kasi ang tinuturo lang sa amin noon during online class was theoretical knowledge.
So, paano gumamit ng microscope, paano mag-focus ng microscope. Pero with it, experience it. So, wala yung human error, instrument error. So, having the microscope, no, na nasa phone lang, it's actually gonna be very helpful. It's really important for us, lalo na po as students, na makahawak po ng mga very innovative, and research is really important po talaga to progress. I pursue to be a future researcher then, and with the help of the UST, I'm also a scholar in their science education programs. It gives you the privilege to study in a very good university with their help din po. So Sam, ngayon na na-experience mo na yung microscope, you've seen how it works. Sobrang laking bagay na supportado siya ng DOST kasi hindi din naman biro yung mag-innovate and mag-invent ng ganong klaseng instrument. And si DOST, malaking bagay na yung support niya, hindi lang sa pagbibigay ng professional na help as well as yung financially. Siyempre, hindi din naman biro yung gastos na ginagamit for innovating and creating an instrument. So malaking tulong yung binibigay ni DOST. And nakikita naman natin yung supporta ng department sa mga Filipino inventors natin and innovators. So again, Sam, thank you so much. Thank you so much For being with us today. Thank you. Alright guys, we have come to an end. Narinig natin ang kwento ni Sir Jeremy at ang kanyang imbensyon na microscope at nakita ang isang idea na nagamit din natin upang sagutin ang isang pangarap ng ating wisher. Kaya para naman sa hindi lamang sa mga estudyante, sa mga nanonood, pati na din sa mga curious or may mga ideas. Baka malay nyo para kayong si Sir Jeremy. Meron pala kayong magandang idea na gusto nyong i-push. Nandyan ang DOST. And I think it's really up to say, no? If you can dream it, they can most definitely help you build it. Sek, teka lang, may bibigay ako sa'yo. Souvenir. Akalain ninyo, kaya pa palang i-level up ang science at makipagsabayan sa demand ng new generation. Saludo kaming lahat sa iyo, Jeremy, sa inyong world-class invention na Tatak Pinoy. Patuloy niyo pong suportahan ang iba't ibang programa at proyekto ng kagawaran at sabay-sabay po tayong umunlad sa tulong ng science. Kung may na-miss kayong episode, pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Ito ang Siyensika, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.